Good morning, everyone. Have a blessed Sunday. And we're live today. I'm taking my breakfast. Tara, kain tayo. Ah, Usually, meron kaming dapat ngayon, running event na inorganize ng friend ng anak ko. Unfortunately, dahil sa weather conditions, umulan. So, pinospone muna, i-reschedule na lang. So, nag-prepare kami ngayon for breakfast tapos diretso na ng church later on. And ang galing nung batang yon, i-highlights ko lang siya. Kaibigan ni CJ, friend niya mula nung elementary hanggang ngayon. Nag-high school sila, nag-college. Nagbubuo siya ng community niya na more on sa mga athletic na uh, program. Yung nag-organize siya ng yun nga, yung magra-run since bago lang siya, walang fund, walang sponsor, nanghihingi siya ng sa mga friends niya. So, bilang friend, ito si CJ, sabi niya, "Pa, can you join with us? We're gonna help my friend to build up his community." So, sa run, sabi ko, "Yeah." Kasi sabi ko, yung mga ganyang mindset, masarap tulungan yan kasi at least hindi sila maliligaw sa ibang landas. Siyempre napakabata pa ng mga yan, 2021 pa lang mga edad mga yan. Isipin mo nag-iisip na siya ng future plan, magbuo ng community, 'di ba? So, bilang isang kaibigan na umuo naman ako, nasamahan si CJ, yung anak ko kasi ang hirap sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng totoong sasama sa'yo sa lahat ng alam mo yung mga ano yung magpapa-level up sa buhay mo, magpapaganda ng buhay mo. Ang hirap maghanap ng talagang yung totoong sasama sa'yo. Kaya ako proud ako sa anak ko na sinamahan niya yung anak niya. Hindi lang sa anak ko, pati yung mga group of friends nila talagang supportive din. 'Di ba? Imagine mo walang budget, walang basta may start-up lang yung program. Yun nga lang, hindi lang natuloy ngayon kasi yun nga, hindi maganda yung weather conditions. So, yun, mag-ano kami ngayon, tapos ng breakfast, diretso ng at saka, yeah, i-add ko na rin yung event kahapon, yung sa business event namin, na very successful, nakakasaya, nakaka-overwhelm yung feeling na isang pangarap namin ni Kate yun, dream namin before pa. Magte-10 years na ako dito sa Canada. Imagine mo matagal na namin pinapangarap na makasakay doon, party sa ganong event na hindi natutupad, hindi nangyayari. Dito lang since nag-join kami sa business, ang kagandahan kasi marami kang nakikilala mo yung ibang business partners, tapos marami kayong nakakausap since yung usapan niyo is hindi yung normal na gathering na umattend ka lang ng birthday, makikain, tapos kumustahan, anong trabaho, ano work, hindi gano'n. Ang kagandahan sa gano'ng sistema, yung gano'n nasa business community ka, mas lalong nadadagdagan yung kaalaman mo sa business kasi hindi lang isang business ang mapag-uusapan niyo. Kukonek-connect na yan, maraming mag-o-open doors na type of business ang malalaman mo. Nakakatuwa na ang dami pala nating hindi alam. Feeling lang natin nung una, nung pagdating natin dito sa Canada, usually tayo yung mindset natin, mostly, yung mindset natin nung nandun tayo sa Pilipinas is dumating lang ng Canada, maghanap ng trabaho, makabili ng sasakyan, may bahay, okay na. Pero yung kaalaman natin na yung system na ginagawa natin gano'n, yung bahay, trabaho, then kain, tulog, repeat, until mag-retire tayo ng 65. Old na yun, lumang sistema na yun na hindi tayo nakakawala sa gano'ng sistema kasi wala tayong freedom. Kaya nga sabi ko o sabi naman ng iba o sino man, na kahit anong laki ng kinikita mo, kahit anong ganda ng trabaho mo, hangga't nagtatrabaho tayo,
naka-tied up tayo sa mga company, sa mga boss natin. Wala tayong freedom. Yeah, wala. Bakit walang freedom? Bakit kailangan mong gumising with alarm clock? Isa yun. Tulad ko, ba't kailangan kong gumising ng alas 5? Kasi kailangan ko ma-drop si Kate ng around 6:30 in the morning, tapos ang duty ko is 7 in the morning. Eh kung katulad tayo sa mga nauna na sa business namin, na 5 to 6 years, 7 years na sa business, na nakafocus na lang sa business, gumigising sila ng oras na gusto nila, o ano yung nakaset up na oras na gusto nilang gawin. Kasi sila na yung nag-handle ng time, yung takbo, kung paano patakbuhin yung negosyo, yung business. Kaya ako, kahapon, nakausap ko isang brother namin, another opening, another type of business na tulad nung nagbumili ako ng bahay na to. Bilang isang regular na tao, na pangarap mo lang magkaroon ng bahay, yan, natupad nga, pero hindi mo akalain na mayroon palang marami pang sistema na mas kikita ka pa pala sa ganong ginawa mo. Kasi tayo, ang alam lang natin, pagbili mo ng bahay, investment na. Kasi dati, yun ang lagi namin dinidiscuss ni Kate bago pa kami nag-decide na kahit yung pagbili ng sasakyan, sabi ko, nagtatalo kami na ano, sabi ko, hindi nga investment. Pag bumili tayo ng sasakyan na tayo yung gagamit, walang pumapasok na income, hindi natin matatawag na investment yan. Kasi, ano yan eh, liabilities yan. Tapos, ang sabi ko, magkakaroon lang tayo ng asset. Let's say, gagawin mo siyang Uber or taxi. May pumapasok na income na pera. Yun yung asset. Yung pag ginastusan lang natin, yun ang liabilities. Pero hindi pa ako expert sa ganun ha. Kung sino yung magaling dyan, di comment na lang. Para matuto rin, mas lalo ako matuto. Kasi kung anong tinatakbo ng buhay ko ngayon, ano man ang ginagawa namin ngayon, to level up our life, yung sistema ng buhay namin, tatanggapin natin yun. Kasi ang hirap ng lagi na lang tayong paulit-ulit na ginagawa. Aminin man natin sa hindi, may kaibigan tayo, kakilala natin, kamag-anak natin. Ganun ang ginagawa. Talagang ganun na lang. Walang mangyayari. Tulad nga yung sa part, yung kahapon na ginawa naming boat party, kung isipin mo, yeah, kaya kong bumili. Kaya kong bumili ng ticket, kaya namin gawin yon. Pero mag enjoy ka, doon lang sa kasama mo yung kunyari, communicate. Mag-enjoy kami dalawa, tapos hindi naman kilala yung ibang mga tao doon. Unlike nung ginawa namin kahapon, nasa business community ka na, hindi lang ikaw at asawa mo yung nag enjoy lahat kayo kasi kakilala mo yung mga kasama mo. Tapos yung ginastos mo doon, tax write-off pa, mababawi mo rin. Kung normal ka lang, bumili ka ng ticket, paano mo mababawi yun sa tax? So yun ang mga advantage. Yun ako, nung time na nakita ko yung business platform na yan, parang bumulag agad sa akin yung advantage. Sabi ko, ang daming ginagawa ng business community na to na angkop sa lahat ng kahit regular na tao tulad natin na mahilig tayo mag-travel, mahilig tayo kumain sa labas, mahilig tayo pumunta kung saan saan without hindi natin nakiklaim yung mga ginagastos natin. Nung makita ko to, sabi ko, oh, tama sa akin to kasi mahilig din tayo lumabas, mag-travel. Yun nga lang, mara-write off mo yung ginastos mo. Di ba? Ang laki ng advantage. So, ang isa pang nagustuhan ko, yun nga, na another opportunity na na-open up. Yun naman yung bagong ini-aim ko ngayon. Sabi nga ni Kate nang pauwi kami, na-realize niya, sabi niya, para sa'yo talaga yung business na to. Sabi ko, paano mo nasabi? Sabi niya, kasi yung napag-usapan niyo, nakinig ako, yan yung mga sinasabi mo sa akin nung time na nagsisimula pa lang tayo na yung mga plano mo na ganitong gagawin, ganitong gagawin. Kasi sabi ko dati, bago, kung babili tayo ng bahay, kung ako lang,
hindi tayo lilipat sa bahay na yun. Papaupahan natin, mag-i-stay tayo sa apartment. Siyempre iba pa yung takbo ng yun nga, iba nga pa nga yung mga mindset natin nun. Kaya sabi niya, "So, anong klaseng ano yun? Anong klaseng, ah, desisyon daw na bibili ng bahay kasi hindi titirahan?" Kasi yun nga, yung sabi ko kanina, yung mga old ways natin na kino-consider nating investment, yung mga nabili nating bahay, sasakyan o anumang gamit na mga mamahalin na wala namang bumabalik na pera. Kaya hindi paano mo nasabing investment yun? Yun. So, ako napaka-blessed. Ako always tayong sinasabi, "Thank you Lord." Na binigyan niya ako ng isang challenge na nagdala sa akin sa bago kong ano ngayon, sa bago kong, hinahain na panibagong chapter ng buhay, ika nga. Kasi yung challenge na binigay niya sa akin, yun nga yung sabi na-hit mo na yung rock bottom na dumating ka na sa point na sabi ko, tinawag ko siya, sabi ko, "Lord, hindi na ako 'to yung." Hindi ko muna i-she-share sa inyo kung ano yung nagawa ko. Basta sabi ko lang, "Lord, hindi na ako 'to." Sabi ko, "Tulungan mo ako makabalik sa dati ko. I surrender myself." Kasi ang dami kong kasalanan sa Lord kung tutuusin. Imaginin mo, ang dami niyang blessing na binigay sa amin. Unang-una, nakapagtrabaho ako as an electrician without going to school. Pagdating ko ng Canada, 'di ba, napaka-blessed. Nabigyan agad ako ng certificate. Hindi na ako nag-school, hindi ako nag-training. Based lang dun sa experience ko sa back home. Dahil doon, nabigyan kami ng opportunity na ang tanging dream lang namin no'n ni Kate is magkaroon lang dito, sama-sama sa Canada, then bahala na. Alam mo yung word na bahala na si Batman kung anong buhay meron tayo. Tapos hindi namin in-expect na makabili ng sasakyan, makabili ng bahay within 7 years. Di ba? Ang bilis ng transition. Pero lahat ng yun, muntik na mabawi lahat ni Lord sa isang ganun lang. Kaya nung nag-surrender ako sa kanya, sabi ko, babaguhin ko na yung sistema ko. Alam ko, binigyan mo ako ng challenges na, na magalit ako sa'yo, but to surrender myself. Kaya, yun, ang daming dumating na naman ng mga blessings. Kaya, thankful ako. Thank you, Lord. At saka, ang kagandahan ngayon, vocal na ako. Dati, parang hindi ko mabanggit yung pangalan niya. Kasi, laking tulong ng community na to, laking tulong. Hindi lamang sa business, hindi lamang sa pera, pati yung sarili mo mababago. Ang nakikita nyo lang yung mga post namin about yung lumalabas kami, yung kung anong mga ginagawa namin, tapos yung mga training. Pero pag nasa loob ka na mismo ng community, marami kang madi-discover na ang dami mo palang walang alam sa pangyayari sa buhay natin. Kaya ako, akala ko nga dati, parang feeling ko, ang ganda na ng buhay ko, okay na ako. Alam ko na yung takbo ng buhay ko. Hindi pala. Minsan kasi nasisilaw tayo. Ay, my Kate, my wife. Nakalig tayo, ha? Okay. Okay. Nag-i-emote ako dito eh. Nag-emote ka ba? Ka nag-emote. Nag-i-emote ako dito. Wala lang, sobrang ano lang. Thankful. Thankful sa God, sa Lord, Na-redirect ka. na, na, na alam mo na redirect tayo sa magandang takbo ng buhay. Nakakala natin dati, ang ganda na ng takbo ng buhay natin. Naligaw ka na. Hindi pala naliligaw na pala ako. Yun na, hindi ko alam. Eh, nag-i-enjoy ka kasi, kaya kala mo. Kung nga naman, sino ba naman ako para hindi mag-enjoy? Isipin mo, good, maganda trabaho, maganda yung bigayan, napaka-supportive na asawa, tapos ibigay sa'yo yung pagiging ikaw ang magli-lead your family, being a leader and a provider, nire-respeto ka niya.
So ngayon, gagawin mo yung mga bagay na parang hindi na angkop doon sa inyong mag-asawa minsan na parang ina-abuse ko na yung kabaitan ng asawa ko, yung mga time na yun. Na-overwhelm ka lang. Na-overwhelm. Pero Sa mga sabi niya lagi sa akin, hindi ka naman na-abuso, na overwhelm ka lang kasi parang, madilim. Ay, hindi mo Kayo. kasi na-experience dati. Kasi sabi niya, naintindihan ko naman kasi we are came from nothing, from zero, pag-drive ka ng car, hindi ko na naging dream yan eh. Yung magkaroon ng sakyan, makapag-drive. Hindi nga pumasok sa isip ko dahil talagang parang feeling ko walang chance na makaano talaga yung maka-drive yung mga ano na yun. Yun nga, yung tuloy-tuloy yung blessings na dumarating, nakasaad nga yan na yung mga kinang ng gold, yung parang gano'n, yung kinang ng Hindi mo na nabubulag na tayo na marami na tayong nagagawa na hindi na angkop doon sa dapat na gawin. Ito yung lifestyle mo Yung na lifestyle yung lifestyle ko nga na iba, kasi imagine mo nagtatrabaho ako from 7 in the morning until full time yun, kasagsagan ng busy kami 7 to 6. Siyempre, overtime. part-time. Ma-attract ka. Pera yun eh. Pag sinabing overtime, pera yun. Tapos, magja-jump ka doon sa next work mo. Sa part-time. So, another pera na naman. Tapos, yun nga lang, dahil hindi na employment yung isang part-time mo, para naman kayo babarkadahan, yun na, nahaluan ng kalukuhan, doon tayo inano ni Lord. Oy, gumising ka na. Tama na yung ginagawa mo. So, yun, doon ako napadpad sa business na to. Kaya, yun nga, Parang may lagi ko purpose sinasabi. siya, no? Parang hindi lang accidental na No, walang aksidente. Kahit sino sa business partners namin lahat sa community. May mga Lagi namin sinasabi na hindi business, hindi ka napunta dito dahil sinadya mong pumunta. May mga sign yan eh, na hindi mo lang napapansin. May mga sign yan na hindi mo lang napapansin. Kasi feeling mo, okay pa tayo, kaya mo naman. Hanggang sa dumating yung point na kailangan mo na pala. Kaya, advice ko sa inyo, kung sa tingin nyo ay para sa inyo to, huwag nyo lang patagalin, i-explore nyo lang naman. Kasi ito na lang, magsasample lang ako ng konti. Kay Coach Meldred, kung saan na yung narating niya ngayon, sobra-sobra na. Kung kayo magkakaibigan dati ni Coach, kakaibigan kayo, magkakasama kayo, lagi ganun. Nag-jump siya into business. Ikaw, bilang isang kaibigan, hindi mo sinuportahan, di ba? Hindi ka niniwala, sabi mo, ma-scam ka lang dyan. Then after 10 years, Hindi skeptical. after 10 years, wala kang ginawang action, nagtiwala ka lang doon sa gusto mo ng paulit-ulit na sistema. After 10 years, let's say ngayon, nandito ka pa rin sa dati mong ginagawa. Tapos si Coach, nandito na, sa ibabaw. Ang dami ng achievements. Ang dami ng achievements. Hanggang sa nawala na yung mawawala na yung relationship nyo bilang friend. Yeah, magkakaibigan kayo. Connections. Yung connections nyo o yung malalim nyo dating samahan, dandahan na mag-iiba kasi ikaw maalangan ka na rin lumapit. Tapos it's too late na for you to join. Para sa akin, yung advice ko lang, support. Hindi ka man interesado or pakita mo yung support mo kasi hindi natin alam ang takbo ng buhay, sabi nga. Baka life is Diba? Hindi naman yung sinasabing support is magbigay ka ng pera, hindi naman eh. Alam mo yung moral, yung kunting tapik, yung kaya mo yan. Kaya mo yan. Nandito lang kami sa likod. Di ba? Yung maging vocal lang tayo ng konti kaysa maging silent. Or dead mo. Dead mo. No, hindi naman. Let's eat.
Kain daw po. Kagigising lang namin, napagod kami yesterday. Napagod sa kasasayaw. Sobrang enjoy. Ang introvert na napasayaw. Yung asawa ko na Mahiya. introvert, naging double introvert. Mahiyain. Oh, Napasayaw eh. nag-flip into extrovert, naging double extrovert. Oh, balik. Di ba extrovert? Extrovert ba yun? Mm-mm. Diba extrovert yung parang ano? Mm-mm. Okay, so iwanan muna namin kayo for now kasi prepare din kami. But if you're interested, just connect with Alan to learn more about this. Yeah, so have a blessed Sunday everyone and enjoy the rest of the weekend. Bye.